ang pangako ng karagatan. Sa gitna ng isang hinaharap na nakalaan para sa kanya, na may katumbas na 60,3.5 milyong piso taunang sahod, bakit niya pinili ang bansa ng mga pagkakataon na tinatawag nating Pilipinas? Ang desisyon ng henyong dalaga na nagtapos bilang summa cum laude sa pinakamataas na unibersidad ng Vietnam ay ikinagulat ng buong bansa. Tinalikuran niya ang lahat ng matatamis na alok mula sa mga korporasyon sa China at Russia. Ang mapanganib na lugar na pinuntahan niya ay isang maliit na pabrika sa Cavite, puno ng grasa at kalawang, sa gitna ng matitigas na lupain ng Pilipinas. Doon ka na lang maghugas ng plato habang buhay. Iyan ang narinig niyang malamig na pangungutya mula sa mga kasamahan, at ang mas masakit pa ay ang deklarasyon ng pagputol ng ugnayan mula sa kanyang minamahal na ama. Gayunpaman, mahigpit niyang hinawakan ang perang pinagbentahan ng kanyang ama sa 100 pinakamahusay na bangus isda na kanyang tanging yaman, at mag-isa siyang naglakbay. Mula sa pinakamababang uri ng buhay, kung saan hindi niya maintindihan ang wika at nakakaranas siya ng diskriminasyon at paghuhusga, paano siya umangat para maging ehekutibo ng isang malaking kumpanya 5 taon ang lumipas at mapawi ang luha ng kanyang ama. Ito ay hindi lamang isang simpleng istorya ng tagumpay. Ito ay isang tunay na himala na nagpapakita ng kakayahan ng Pilipinas na buhayin ang mga nawawalang pangarap at ang buklod ng mag-ama na lumalagpas sa hangganan. Ang kuwento ng himala ng dalaga mula sa Vietnam na naglayag gamit lamang ang sarili at naging isang researcher sa malaking kumpanya mula sa pagiging manggagawa sa pabrika. Nasisiraan na ba ng bait ang aking anak? Bakit niya tinatalikuran ang nakalaang kinabukasan para magpakahirap sa Pilipinas? Ang kanyang ama ay umiyak ng malakas habang nakahandusay sa kanyang bakuran. Akala niya sinaniba ng masamang espiritu ang pinakamahusay na nagtapos sa Vietnam dahil sa pagpili sa Pilipinas kaysa Russia o China. Sa huli, ipinagbili ng kanyang ama ang 100 bangus na pinaghirapan niyang alagaan at ibinigay sa akin ang pera na may halo ng luha. Sige, umalis ka. Kapag nagpakita ka ulit sa akin, huwag na huwag kang babalik hanggat hindi ka nagtatagumpay. Ngunit pagkatapos ng 5 taon, nang ang anak na itinaboy ay bumalik sa kanyang bayan, nang may karangalan at tumayo sa harapan ng kanyang ama, ano kaya ang unang salita na sinabi ng matandang Vietnamese? Na tila malapit ng gumuho, habang umiiyak, at nakayuko sa kanyang paanan. Ang nakakaantig na kuwento ng tagumpay ng isang ama at anak na hindi mo mapipigilang maluha ay magsisimula na ngayon. Ang hanging taglamig sa Hanoi, Vietnam, ay napakalamig na tila tumutusok sa balat. Pebrero 2019, binasa ang aking pangalan sa entablado ng seremonya ng pagtatapos sa pambansang unibersidad. Computer Engineering Department, ang nagtapos na may pinakamataas na karangalan. Bumuhos ang palakpakan habang nanginginig ang aking kamay sa pagtanggap ng diploma. Ito ang bunga ng 4 na taong pag-aaral, kung saan 2 oras lamang ako natutulog at nagdudugo ang ilong sa pagsisikap. Nagpursigi ako upang maalis ang tatak na anak ng mangingisda at upang matanggal ang kwelyo ng kahirapan. Pagkatapos ng seremonya, pinalibutan ako ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Sila ang mga human resources ng pinakamalaking kumpanya ng IT sa China at isang software company mula sa Russia. Inabot nila ang kanilang business cards at nag-alok ng matatamis na mungkahi. Tian-an, sumama ka sa amin. Tinitiyak namin ang taunang sahod na 600,000 piso. 10 beses iyan ang sahod ng nagtapos sa Vietnam. Kung pupunta ka sa Russia, gagawin ka naming team leader sa loob ng 3 taon. Bibigyan ka pa namin ng kondominium at kotse. Ang aking mga kaibigan sa paligid ay nagulat. Lamang 200,000 piso. Isang malaking halaga iyan sa Vietnam na halos makabili ka na ng isang bahay at may sukli pa. Isang halaga na hindi mahahawakan ng aking ama kahit mag-alaga pa siya ng isda habang buhay. Ang aking kaibigan na batchmate ay nakanganga dahil sa inggit. Wow! Tian-an, panalo ka na talaga sa buhay. Iba talaga ang may pinakamataas na karangalan. Tapos na ang paghihirap mo. Siya ay nakapasa na sa isang kumpanya sa China. Hinawakan niya ang aking balikat, na naniniwalang sasama ako sa kanya. Ngunit, tahimik kong inilagay ang kanilang mga business cards sa aking bulsa, at nagsalita,
pa umanhin. Nakadesisyon na ako sa aking pupuntahan. May nag-alok pa ba ng mas magandang kondisyon? Sa Amerika ba? Hindi. Pupunta ako sa Pilipinas. Biglang nanahimik ang paligid ng seremonya ng pagtatapos. Sumimangot ang representative ng China at ngumisi naman ang taga-Russia. At sumigaw ang aking kaibigan. Ano sa Pilipinas, hoy? Seryoso ka ba? Napakalakas ng boses ng aking kaibigan. Kaya't lahat ng dumadaan ay lumingon. Anong gagawin mo sa Pilipinas? Isang islang bansa iyon na puno ng lindol. At walang likas na yaman. Anong magagawa mo doon? Maghugas ng plato sa karinderya o maging mananahi sa pabrika? Tumawa ang mga estudyante sa paligid dahil sa panunokso ng aking kaibigan. Para sa mga elite ng Vietnam, ang Pilipinas ay bansang pinupuntahan lamang ng mga manggagawa upang kumita ng pera. Tian An, pag-isipan mo ulit. Sinabi na iyan ng propesor. Bakit natin paghihirapan ang mahirap na wikang Filipino, samantalang ang gamit natin ay Roman? Kung pupunta tayo sa China o Russia, magiging elite tayo, pero bakit mo pipiliin ang daan ng paghihirap? Tinitigan ako ng aking mga kaibigan na tila hindi nila maintindihan. Hindi naman mali ang sinasabi nila. Ang pagpili sa mahirap na daan kaysa madali ay gawa ng isang hangal, ngunit may hindi sila alam. Sa loob ng isang taon, palihim kong pinapanood ang mga Filipino dramas at balita at umaapaw ang aking puso sa tuwa. Sinasabing ito ay bansang makikilala ka basta may kakayahan ka kahit wala kang koneksyon. Nabalitaan kong ito ay bansang may batas at prinsipyo kung saan kahit ang isang presidente ay maaaring punahin kung nagkamali. Hinahabol ninyo ang pera, ngunit hinahabol ko ang pangarap. Gusto kong magtagumpay ng marangal gamit ang sarili kong kakayahan. Pangarap. Maari bang kumain ng pangarap? Magising ka. Mahirap ang pamilya mo. Hindi mo ba naiisip ang iyong ama? Ang huling salita ng aking kaibigan ay tumusok sa aking dibdib na tila bala. Ama, ang amang nag-alaga ng isda habang buhay, puno ng amoy ng isda, at nabuhay para lamang sa akin. Hindi maaaring hindi mag-alinlangan ng aking puso dahil sa pag-iisip sa aking ama. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Alam kong sa ilalim ng tiwaling sistema ng Vietnam, gaano man ako magsikap, hindi ako magtatagumpay kung walang koneksyon. Hindi na ako lumingon at umalis sa seremonya ng pagtatapos. Ang tawanan ng aking mga kaibigan sa likod ay tumama sa aking tenga. Ang taas ng ere. Doon ka na lang kumain ng sinigang. Hindi iyan tatagal ng isang taon at babalik iyan na umiiyak, pustahan pa tayo. Sa daan patungo sa aming bayan, na 700 kilometro ang layo, ang walang hanggang lawak ng palayan sa labas ng bintana ay tuyo at dilaw. Pagdating ko sa bahay, ang aking ama ay naglilinis ng lambat sa harap ng aming kubo-bahay-kubo. Ang kanyang mukha ay mapula at may lamat dahil sa malamig na hangin. Ang kanyang mga kamay ay matitigas at magaspang. Nakita niya ako at agad siyang huminto sa trabaho at tumakbo palapit. Anak, nakauwi ka na ba summa cum laude? Napakagaling mo. Natupad ang pangarap ko habang buhay. Hinaplos ng aking ama ang aking magaspang na kamay habang lumuluha. Inihain niya ang mainit na tsaa at isda, at masigla siyang nagtanong. Kaya, anong plano mo, may alok ka ba sa kumpanya sa China? Ang laki daw ng suweldo. Ngayon, makakapamuhay ka na ng marangya. Hindi ako makapagsalita. Iiwas ko ang tingin sa mga mata ng aking ama na puno ng pag-asa, at yumuko ako. Tay, may sasabihin po ako. Sige, sabihin mo. Kung ano man ang gusto mo, kukunin ko ang bituin sa langit para sa iyo. Hindi po ako pupunta sa China. Ano sa Russia? Maganda rin daw ang kondisyon doon. Hindi po. Gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Klatang. Klatang. Nahulog ang tasa ng tsaa. Nahawak ng aking ama sa sahig at nagkapira-piraso. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa loob ng kubo. Pilipinas. Sabi mo, Pilipinas. Opo, gusto ko pong pumunta sa Pilipinas, gamitin ang aking kurso, at maging matagumpay bilang isang developer. Nasisiraan ka na ba ng bait, anak? Ang taas na ng ere mo,
Nanginig ang boses ng aking ama. Pinaghirapan kong buhayin ang aking matandang katawan sa karagatan para lang mapalaki ka ng maayos. Ang lahat ng kaibigan mo ay pumunta sa malalaking kumpanya at nagtatrabaho sa mainit na opisina. Bakit mo pipiliin ang magpakahirap sa ibang bansa? Sa tingin mo, ang tanyong disina, ang kaibigan na yung disina ang halastan sa ibang bansa. Kikilalanin nila ang iyong pagtatapos sa universidad doon. Sigurado akong magpupunas ka lang ng sahig sa pabrika o maghuhugas ng plato sa karinderya. Hindi po, Tay. Ang Pilipinas ay bansa ng teknolohiya. Kung mag-aaral ako doon, maaari akong maging pinakamahusay sa mundo. Sumigaw ang aking ama at sinipa ang aking maleta gamit ang kanyang paa. Nagkalat ang mga aklat na Filipino sa loob ng maleta. Pinulot ng aking ama ang mga aklat at akmang ihahagis niya sa apoy. Tay, wag. Umiyak ako at kumapit sa braso ng aking ama. Alam mo bang gaano ko pinaghirapan para matuto nito? Pakiusap, pakinggan mo ako. Iyan ang sisira sa iyo. Anong matututuhan mo sa bansang iyon? Tigilan mo na. Tawagan mo ang kumpanya sa China. Sabihin mong pupunta ka bukas na bukas. Ayoko po. Kahit mamatay ako. Ayoko po. Ayoko pong magtrabaho sa lugar na kailangan kong magbigay ng suhol at maging sipsip para mabuhay. Pak! Naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking pisngi. Ito ang unang beses na sinaktan ako ng aking ama. Tiningnan ng aking ama ang kanyang kamay at nakatayo ng tulala. Niyakap ko ang mga aklat at humagulgol. Umalis ka! Ang boses ng aking ama ay mababa ngunit malakas. Ang aking anak ay matalino at marunong. Ang isang hangal na katulad mo na hindi makita ang sarili niyang kinabukasan at hindi malaman kung ano ang tama at mali, ay hindi ko anak. Umalis ka sa harap ko ngayon din. Itinaboy niya ako palabas ng kubo. Ang langit sa Vietnam ay puno ng bituin, ngunit wala akong makita. Ang kalungkutan ng pagtataboy ng aking ama ay mas malamig kaysa sa lamig na tila gumagaspang sa buto. Yumuko ako sa tabi ng kulungan ng isda at umiyak ng buong gabi. Narinig ko ang tahol ng aso sa malayo, ngunit hindi ako natakot. Tila ang buhay ko ay dinala na sa bingit ng kamatayan. Mali ba ako? Dapat ba akong manatili na lang sa katotohanan, tulad ng sinabi ng aking mga kaibigan? Kung mayroon akong 600,000 piso, makakapagpahinga na sana ang aking ama at magiging madali ang buhay ko. Bakit ko ba pinipili ang magpakahirap, ngunit hindi ako maaaring sumuko? Sa aking dibdib, may nag-aalab ng apoy na tinatawag na Pilipinas. Isang mataas na pagkakataon, isang mundo kung saan ang pagsisikap ay nagbubunga. Nais kong maranasan iyon, kahit isang beses lang. Alam kong kung hihinto ako rito, habang buhay akong mag-aalaga ng isda sa anino ng aking ama o magiging sipsip sa tiwaling amo. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, nagising ako na namamaga ang mga mata. Bumukas ang pinto ng kubo at lumabas ang aking ama. Mukhang hindi siya nakatulog buong gabi at ang kanyang mukha ay pagod. Hindi siya nagsalita at tahimik niyang inihanda ang kanyang bangka. Ang kanyang likod ay napakaliit at kaawa-awa na tila gumuho ang aking dibdib. Nagdesisyon ako. Ipapakita ko sa aking ama na tama ang aking pinili. Magtatagumpay ako at tatayo sa kanyang harapan nang may karangalan. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Kailangan ko ng pera para pumunta sa Pilipinas. Airfare, stay, visa. Kailangan ko ng hindi bababa sa 200,000 piso. Ang tanging pera na mayroon ako ay ang 10,000 piso na naipon ko mula sa scholarship. Naisip kong manghiram sa mga kaibigan, ngunit hindi ko kayang humingi ng tulong sa mga nagkutya sa akin. Sarado rin ang pautang sa bangko. Walang magpapahiram ng pera sa isang nagtapos na walang trabaho. Desperado ako. May pangarap ako, ngunit hindi ako makapunta. Nakita ko ang isang truck na umaandar, na nagdadala ng alikabok sa malayo. Ito ang truck ni Mang Berting, ang negosyante ng isda. Minsan o dalawang beses sa isang taon, pumupunta siya sa amin para bumili ng isda. Pero bakit siya dumating ngayon, na hindi naman panahon ng pagbebenta? Huminto ang truck, at bumaba si Mang Berting. Sumunod naman ang aking ama na nakasakay sa bangka. Tay,
Dumating ka. Oo, kuya. Agad akong pumunta nang makatanggap ako ng tawag. Ngunit, talagang ibebenta mo ba ang lahat? Hindi ba't parang mga anak mo na iyang mga isda? Huwag kang magsalita. Ikarga mo na. Hindi ako makapaniwala. Ibebenta ang lahat. Ano binuksan ng aking ama ang pinto ng kulungan ng isda at sinimulan niyang itaboy ang 100 bangus na inalagaan niya habang buhay na may kanya-kanyang pangalan patungo sa truck. Tay, anong ginagawa mo? Tumakbo ako at hinarang ang aking ama. Umalis ka. Huwag. Alam mo bang kung anong isda ang mga iyan? Iyan ang tanging yaman mo. Anong kakainin natin kung ibebenta mo iyan, marahas akong itinulak ng aking ama. Pupunta ka sa Pilipinas, hindi ba sumigaw ang aking ama? Pupunta ka, kahit mamatay ka. Kung gayon, umalis ka. Sa tingin mo, pupunta ka doon ng walang pera at magpapakamatay. Magpapakita ka ba ng kahihiyan sa Vietnam sa pamamagitan ng pamumuhay na parang daga? Ayokong marinig na sumuko ang aking anak dahil sa kawalan ng pera. Ayokong makita ang aking anak na nagpapakumbaba dahil sa pera. Bumagsak ang malalaking luha mula sa mata ng aking ama. Umalis ka. Kung magpakamatay ka man sa pagkabigo, huwag ka nang magpakita sa akin. Huwag kang magbalik hanggat hindi ka nagtatagumpay. Naintindihan mo ba, umiyak ang aking ama habang hinahampas ang likod ng isda? Ang pag-iyak ng isda ay sumabay sa aking pag-iyak sa karagatan. Sa tuwing may nakakarga sa truck, tila may napupunit sa aking dibdib. Hindi lang sila basta hayop. Iyon ang kabataan ng aking ama, ang buhay ng aming pamilya, at ang mga mabuting kaibigan na nagbigay ng aking tuition. Ang lahat ng 100 bangus ay nakakarga na sa truck. Sa walang laman na kulungan, ang amoy na lang ng isda, at ang tunog ng hangin ang natira. Inabot ni Mang Berting ang makapal na envelope sa aking ama. Hindi binilang ng aking ama ang pera at ipinasok ito sa aking dibdib. Kunin mo. Iyan ang tiket mo papunta sa Pilipinas. Na matagal mo nang gusto. Ang envelope ng pera ay tila mainit na bolang apoy. Ito ang pera na may bahid ng dugo, pawis at luha ng aking ama. Lumuhod ako at hinawakan ang pantalon ng aking ama. Tay, patawarin mo ako. Hindi na ako aalis. Dito na lang ako titira. Mag-aalaga ako ng isda habang buhay kasama mo. Huli na. Iwinagayway ng aking ama ang aking kamay at tumalikod. Ipinagbili ko na. Wala nang balikan. Umalis ka. Tumayo ka na ngayon din. Pumasok ang aking ama sa kubo. Sa likod ng saradong pinto, narinig ko ang humahagulgol niyang iyak. Inilagay ko ang pera sa aking dibdib at inayos ang aking gamit. Ilang damit, mga aklat na Filipino, at isang litrato ng aking ina. Iyan ang tanging yaman ko. Habang naglalakad patungo sa pasukan ng baryo, lumingon ako ng paulit-ulit. Baka sakaling lalabas ang aking ama. Baka sakaling magpaalam siya. Sa halip, nakita ko ang anino ng aking ama na nakatingin sa akin mula sa tuktok ng burol. Habang nakasakay sa bus patungo sa Hanoi International Airport, nanumpa ako ng paulit-ulit. Tay, hindi ko sasayangin ang perang ito. Tiyak na magtatagumpay ako at magdadala ng pera na makakabili ng 200, 2,000 o 20,000 na bangus kaysa sa 100 na nawala. Pakiusap, manatili kang malakas hanggang sa oras na iyon. Umalis ang eroplano at lumayo ang lupa ng Vietnam sa aking paanan. Ang mga bundok na nababalutan ng niyebe at ang malawak na parang ay naging maliliit na laruan. Wala nang babalikan. Sa aking likod, sarado ang daan, at sa harapan, naghihintay ang hindi tiyak na kapalaran. Pagkatapos ng 4 na oras na paglipad, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Lahat ay iba sa Vietnam. Kahit ang amoy ng hangin ay iba. Ito na ba ang Pilipinas? Ang lupain ng pagkakataon na pinangarap ko. Ngunit ang katotohanan na kinaharap ko paglabas ko ng airport gate ay parang malamig na hangin. Ang hindi pamilyar na wika, ang malamig na tingin. At higit sa lahat, ang bigat ng lahat ng ito. Niyakap ko ang aking kamao. Natatakot ako. Ngunit kahit ang oras para matakot ay karangyaan, ako ay isang kriminal na nagdala ng tanging yaman ng aking ama. Magsisimula na ang digmaan. Kailangan kong mabuhay dito. Hindi. Kailangan kong magtagumpay.
Hinila ko ang aking suitcase at nagtungo sa bus stop. Ang una kong destinasyon ay isang industrial city sa Laguna, isang lugar na sinasabing maraming foreign workers. Hindi ang magagarang gusali ng Makati, kundi ang mga pabrika na puno ng langis ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam noon na ang naghihintay pala sa akin ay hindi ang buhay ng developer na pinangarap ko, kundi ang malupit na katotohanan ng pagpihit ng tornilyo ng 12 oras bawat araw sa harap ng malamig na assembly line. At hindi ko rin alam na doon magsisimula ang nakatadhana kong pagbabago sa aking buhay. Ang hangin sa industrial zone ng Pilipinas ay iba sa parang ng Vietnam. Ang amoy ng langis at ang ingay ng bakal na nilililok ay hindi ang larawan ng bansang advanced technology na iniisip ko. Naitalaga ako sa isang maliit na kumpanya na tinatawag na Dalisay Tech. Maganda ang pangalan, ngunit ang totoo ay isang maliit na pabrika na may mga lumang prefabricated na gusali. Pagkakita sa akin ng CEO na si Mr. De La Cruz, hindi niya tiningnan ang aking resume, kundi ang aking palad. Ang mga taga-Vietnam daw ay maganda ang paningin at malakas. Approve. Iyon na ang buong interview. Hindi mahalaga sa kanya ang katotohanang nagtapos ako ng summa cum laude sa pambansang universidad ng Vietnam o ang kakayahan kong gumawa ng artificial intelligence algorithms. Para sa kanya, ako ay isang murang, matibay, at masunuring bahagi lamang. Ang lugar na tinawag niyang dormitory ay isang container box sa likod ng pabrika. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng mabigat na amoy ng alikabok at halumigmig. Sa loob ng masikip na silid na iyon, may 3 kasamahan na mula sa Vietnam at Cambodia, 2 double-decker na higaan. Inayos ko ang aking gamit sa masikip na silid. Habang itinutulak ko ang suitcase na binili gamit ang dugo at pawis ng aking ama sa ilalim ng higaan, kinagat ko ang aking labi. Ito ang aking simula. Magsisimula ako sa pinakamababa. Kakayanin ko. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa aking pinaghandaan. Sa unang araw ng trabaho, may lihim akong pag-asa. Opisina na may computer, kahit man lang isang desk. Ngunit dinala ako ng foreman sa isang maingay na sulok ng pabrika at inihagis sa akin ang isang pares ng gloves. Simula ngayon. Iyan ang trabaho mo. Nakikita mo ba ang mga piyesa na lumalabas sa conveyor belt? Piliin mo ang mga may depekto at ilagay sa kahon. Ang target mo sa isang araw ay 5,000 piraso. Naintindihan? Nakatayo ako ng tulala. Developer team. Dito ako para mag-coding. Ngunit kailangan kong lunukin ang mga salitang aabot na sa aking lalamunan. Hindi ako magaling sa Filipino, kaya hindi ako makasagot, at higit sa lahat, natatakot akong itaboy sa unang araw pa lang. Mula noon, nagsimula ang parang impyerno na araw. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kailangan kong nakatayo ng 12 oras. Ang conveyor belt na hindi tumitigil ay hindi naghintay sa akin. Kapag nagpabaya ako, nahuhulog ang piyesa, at sa tuwing mangyayari iyon, sumisigaw ang foreman. Hoy, Tiin-an, ayusin mo. Mahihinto ang linya dahil sa iyo. Bakit ang bagal mo kumilos? Dahil ba nagpapastol ka ng isda sa Vietnam? Ang salitang nagpapastol ka ng isda ay tumusok sa aking dibdib na parang espada. Oo, nag-aalaga ako ng isda. Ngunit ako rin ang summa cum laude na nagpuyat para mag-aral ng differential calculus at mag-master ng programming language. Ngunit dito, ako ay isa lamang babae mula sa Vietnam na hindi marunong magsalita. Ang aking kaalaman sa kurso ay walang silbi dito. Ang aking utak, na gumagawa ng komplikadong algorithms, ay nag-alinlangan at ang aking mga daliri, na pumipindot sa keyboard ng maingat, ay nagasgas at nagdugo dahil sa magagaspang na piyesa. Ang aking mga paa ay namaga ng husto na hindi nakasya sa sapatos, ngunit hindi ako makapagsalita ng masakit. Ang lunch break ang tanging oras na maari akong umupo. Ang menu sa kantin ay palaging maanghang na sabaw at maaalat na ulam. Iba ito sa pagkain sa Vietnam, at sa simula, mahirap kahit amuyin, ngunit pinilit kong ubusin, pati ang sabaw. Kailangan mong kumain para mabuhay. Kumain ka at magtiis. Hindi ako maaring magreklamo tungkol sa pagkain at maging malungkot dahil ipinagbili ng aking ama ang 100 bangus para ipadala ako dito. Habang tinitiis ko ang sakit ng tiyan na dulot ng hindi pamilyar na lasa,
nilunok ko ang kanin. Ang mga empleyadong Filipino sa kabilang mesa ay nagtatawanan at nag-iingay na tila wala ako, kung minsan sumusulyap sila sa akin at ang tingin nila ay may halo ng paghamak at awa kaysa kuryosidad. Baka hindi niya kinakain iyan sa bansa nila. Wala akong pakialam. Nandito siya para kumita ng pera, kaya kailangan niyang kainin ang inihanda. Sa tuwing naririnig ko ang kanilang bulungan, yumuyuko ako. Tumulo ang aking luha sa kanin at chopsticks, ngunit hindi ko inihinto ang kutsara. Ang kanin na ito ay hindi libre. Ito ay kanin na ipinagpalit ko sa aking pride. Pagbalik ko sa dorm, ang aking katawan ay mabigat na parang tingga, wala akong lakas para maghugas, at bumagsak ako sa higaan. Ang aking mga kasama sa silid, mga babae mula sa Cambodia, ay tumingin sa akin ng may pag-aalala. Tiin-an, ayos ka lang ba ganyan talaga sa simula? Gusto mo bang lagyan kita ng hot compress? Kung wala ang tahimik na pag-aliw ng aking mga kasamahan na may parehong kapalaran, baka hindi ako tumagal ng 1 linggo. Nang gumabi, naging tahimik ang masikip na silid, ngunit hindi ako makatulog. Habang nakatingin sa pulang ilaw ng industrial zone sa labas ng bintana, naisip ko ang aking ama sa Vietnam. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Siguradong napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang walang laman na kulungan ng isda. Siguradong naniniwala siyang ako ay isang magaling na developer sa Pilipinas. Nais kong tawagan ang aking ama, ngunit hindi ko magawa. Sa sandaling marinig ko ang kanyang salita na, "Ayos ka lang ba? Kumakain ka ba ng maayos baka gumuho ako?" "Ayos lang ako, Tay. Malaki ang kumpanya dito at napakabait ng mga tao. Ang programang ginawa ko ay ginagamit na sa kumpanya. Daang-daang beses kong sinanay ang pagsisinungaling sa aking puso. Ngunit wala akong lakas ng loob na sabihin iyon, kaya't umiyak ako ng tahimik sa ilalim ng kumot habang hawak ang cellphone. Lumipas ang 3 buwan simula nang dumating ako sa Pilipinas. Nagkaroon ng maliit na gulo sa pabrika. Nasira ang bagong automatic machine na binili ng CEO. Ito ay isang mamahaling kagamitan na in-import mula sa Germany, ngunit dahil ang manual ay nakasulat sa Ingles at Aleman, walang makapag-ayos nito. Putya! Anong nangyayari dito? Hindi pa ito nagtatagal, sira na naman ba? Galit na sinipa ni Mr. De La Cruz, ang CEO, ang makina. Inaasahang tatagal ng ilang araw bago makatawag ng engineer at kailangan nilang ihinto ang linya ng pabrika sa loob ng panahong iyon. Maingat akong lumapit sa makina. Base sa error code sa monitor, ito ay problema sa software conflict. Madaling ayusin sa pamamagitan ng simpleng pagbabago ng code. Iyon ang aking specialty. Sir, naglakas loob akong magsalita. Maaari ko po bang tingnan? Tiningnan ako ni CEO De La Cruz at ng foreman ng may pagtataka. Ikaw hoy, marunong ka ba magbasa ng alpabeto? Mahal na makina ito. Kung masisira pa, ikaw ba ang magbabayad? Hindi po. Hindi po iyan. Nag-aral po ako tungkol dito sa universidad. Nagloloko ka ba? Anong alam ng anak ng mangingisda? Tungkol sa makina. Umalis ka dyan. Sagabal ka. Pumunta ka doon at magbalat ng kahon. Marahas akong itinulak ng foreman. Bumagsak ako sa sahig. Narinig ko ang tawanan sa paligid. Kilalanin mo ang sarili mo, Tiin-an. Gawin mo lang ang trabaho mo. Hindi ka nga marunong mag-Filipino. Bakit ka sumasabat? Wala akong nasabi at bumalik sa pagbabalat ng kahon. Lumabo ang aking paningin kaya hindi ko makita ang linya ng kahon. Bakit ako nakakatanggap ng ganitong trato dito? Ako ang summa cum laude sa Vietnam. Kaya kung ayusin ang makinang ito, bakit walang naniniwala sa akin? Sinasabi nilang ang Pilipinas ay bansa ng pagkakataon. Sinasabi nilang magtatagumpay ka basta may kakayahan ka. Ngunit iyon ay para lamang sa mga Filipino. Para sa mga foreign workers na tulad ko, ang Pilipinas ay isa lamang malaking pabrika. Gusto lamang nila ang aming lakas at wala silang pakialam sa aming utak o pangarap. Nang gabing iyon, unang beses akong nagsisi. Tama ang aking mga kaibigan. Ako ay isang hangal. Sinira ko ang aking buhay dahil sa pride. Uuwi na ba ako ngayon?
Hihingi ako ng tawad sa aking ama at magsisimulang muli, ngunit wala na akong babalikan. Ang perang pinagbentahan ng 100 bangus ay nagastos na sa pamasahe at initial expenses dito sa Pilipinas. Kung babalik ako ng walang dala, baka atakehin ng aking ama. Ako ay isang daga na sarado ang daan, nakakulong sa isang sulok. Habang nalulugmok ako sa kawalan ng pag-asa at unti-unting nalalanta, dumating ang isang pagkakataon. Hindi ito pagkakataon, kundi aksidente. Sa oras ng tanghalian, kumakain ako ng mag-isa sa sulok ng kantin, tulad ng dati, ngunit may narinig akong seryosong usapan mula sa katabing mesa. Sila ang mga empleyado sa Development Office. Manager Tan, ang project sa Vietnamese language translation. Hindi po namin matatapos sa deadline. Maraming special characters, kaya hindi ito kinikilala ng existing code. Sinubukan na naming mag-outsource, pero wala kaming mahanap na tao na marunong ng Vietnamese at coding. Nahihirapan si Mr. Tan, ang manager ng Research Institute at number 2 sa kumpanya. Vietnamese coding. Biglang gumalaw ang aking tenga. Iyon ang dalawang bagay na pinakamahusay kong gawin sa mundo. Mabilis na tumibok ang aking puso. Lalabas na ba ako? Paano kung balewalain lang ulit ako? Mapapahiya lang ako. Ngunit hindi ako maaaring mamatay nang habang buhay na nagbabalat ng kahon. Inilapag ko ang kutsara at tumayo. Naglakad ako ng mabilis patungo sa kanilang mesa. Sir, Manager Tan. Tinaas ni Manager Tan ang kanyang mukha at tiningnan ako. Itinigil niya ang kutsara at nagtanong ng may pagtataka. Sino ka? Sa production team ka ba? Ako po ay Vietnamese. Kaya po, tingin ko, kaya kong ayusin ang problema ninyo. Ngumisi ang empleyado sa tabi ni Manager Tan. Hoy, alam mo ba kung anong pinag-uusapan namin? Hindi lang basta translation iyan. Programming language. Alam ko po. Masigla akong sumagot. Nagtapos po ako ng summa cum laude sa Computer Engineering Department ng Pambansang Unibersidad ng Vietnam. Nagsulat din po ako ng thesis tungkol sa AI algorithms. Nanahimik ang kantin. Lahat ng empleyado na kumakain sa paligid ay tumigil at tumingin sa akin. Nanlaki ang mata ni Manager Tan. Ano summa cum laude sa National University, opo. At marunong din po ako ng Filipino. Kung gagamitin po natin ang istruktura ng wika, maaayos po natin ang font issue ng Vietnamese. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Nanginig ang aking boses, ngunit seryoso ang aking tingin. Ito ay isang sugal para sa aking buhay. Tinitigan ako ni Manager Tan ng matagal. Ang kanyang mga mata ay iba sa mapanghamak na tingin ng CEO. Mayroon itong talas na tila nakikita ang totoo. Sumama ka sa akin. Tumayo si Manager Tan. Sir, seryoso po ba kayo? Baka. Nagpapalusot lang iyan. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Wala na rin tayong ibang paraan. Hoy, ano ang pangalan mo, Tian An po? Sige, Tian An. Tingnan natin kung totoo ka bang summa cum laude o isa ka lang malaking sinungaling. Sumunod ako kay Manager Tan at pumasok sa development office. Ito ang lugar na pinangarap ko. Ang malamig na opisina na may aircon. Ang malawak na desk na may dual monitor. Ito ay paraiso. Pinaupo ako ni Manager Tan sa bakanteng upuan at ipinakita sa akin ang code na nagkaproblema. Tingnan mo, kapag nag-input ng Vietnamese, ang lahat ng titik ay nagiging square. Kaya mo bang ayusin iyan? Umupo ako at inilagay ang aking kamay sa keyboard. Ang malamig na plastic ay nagbigay ng kakaibang kaba sa aking mga daliri. Ito ang unang beses na humawak ako ng keyboard pagkatapos ng 3 buwan. Sandali lang po. Binasa ko ang code. Ito ay komplikadong source code na nakasulat sa C language, ngunit malinaw ito sa aking paningin. Mali ang Unicode setting para sa Vietnamese. At naisip ko na mas madaling ayusin ang problema sa Vietnamese sa pamamagitan ng paggamit ng prinsipyo ng kombinasyon ng mga titik. Huminga ako ng malalim at sinimulang pindutin ang mga key. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sumayaw ang aking mga daliri. Hindi na iyon ang mabagal na pagkilos sa pag-aayos ng piyesa sa production line. Parang isda na nakakuha ng tubig, lumangoy ako sa dagat ng code. Oh,
Ano iyan, may maliit na boses na lumabas mula sa empleyado na nanonood sa likod. Ang bilis! Mukhang marunong talaga. 10 minuto. 20 minuto. Nakalimutan ko ang oras. Ako ay nasa isang estado ng immersion kung saan ako at ang monitor lamang ang nag-e-exist na nakahiwalay sa mundo. At pagkatapos ng eksaktong 30 minuto, tapos na po. Pindutin ko ang enter key at ang Vietnamese sentence ay malinaw na lumabas sa screen nang walang square characters. Hello. Ikinagagalak kitang makilala. Tagumpay. Wow, ang galing. Naghiyawan ang mga empleyado sa development office. Ang problemang hindi nila naayos sa loob ng ilang araw ay naayos ng isang female production worker mula sa Vietnam sa loob ng 30 minuto ng lunch break. Tiningnan ni Manager Tan ang monitor at ako ng salitan na tila hindi makapaniwala at bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Miss Tien An, opo, ano ba talaga ang pagkatao mo? Bakit nagtatrabaho ka sa pabrika habang may ganyang kakayahan? Hindi ko napigilan ang aking sarili na maiyak. Ang kalungkutan na naipon sa loob ng mahabang panahon ay biglang umapaw. Dahil walang naniwala sa akin. Dahil taga-Vietnam ako, babae, at hindi marunong mag-Filipino, hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon. Bumagsak ang malalaking luha mula sa aking mga mata at binasa ang keyboard. Nagmamadaling kumuha si Manager Tan ng tissue at inabot sa akin. Patawarin mo ako. Mali ang aking paningin. Ang aming kumpanya ay nag-iwan ng hiyas sa putikan. Nang hapong iyon, nagmamadaling umakyat si Manager Tan sa opisina ng CEO. At pagkatapos marinig ang tunog ng sigawan, bumaba siya pagkatapos ng isang oras at sinabi sa akin, Miss Thien An, ayusin mo ang iyong gamit. Hati tinanggal po ako, hindi. Hindi tinanggal po ako, hindi. Ngumiti si Manager Tan. Tanggalin mo na ang madulas na uniforme mo. Ikaw ay regular na empleyado na ng development team simula ngayon. Ha, magsimula ka bukas sa tabi ko. Babaguhin namin ang kontrata mo at gagawing sahod ng nagtapos. Gamitin mo ang utak at teknolohiya na mayroon ka dito. Umupo ako at humagulgol. Ito ang mga luha na pinigilan ko nang pagalitan ako ng CEO nang balewalain ako habang kumakain. Ngunit ngayon, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Ang Pilipinas ay hindi malamig na bansa. Ang Pilipinas ay bansang kumikilala sa kakayahan. Si Manager Tan, na nakita ako na nakabaon sa putika ng panghuhusga at pinunasan ang langis sa aking kamay at inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mainit na kamay ay nagbigay buhay muli sa aking nagyayalong puso. Nang gabing iyon, unang beses akong nakatawag sa aking ama. Hello. Ang boses ng aking ama sa kabilang linya ay matanda na. Tay, si Tian An po ito. Tian An, buhay ka pa ba? Opo, Tay. Nakahanap na po ako ng trabaho. Hindi sa pabrika, kundi sa totoong opisina, at nagko-computer po ako. Kinilala po ng manager ang aking kakayahan. Talaga, magaling. Ang aking anak, napakagaling mo. Ang boses ng aking ama ay nabasa at nanginginig. Niyakap ko ang cellphone at umiyak ng buong gabi. Ito ang simula ng aking kuwento ng himala sa loob ng 5 taon. Ako, na inalis sa putikan, ay handa nang lumipad gamit ang tunay na pakpak. Ngunit ito ay simula pa lamang. Dahil ang buhay sa development team ay puno ng iba pang pagsubok at damdamin na lumampas sa aking inaasahan. Ang unang araw ko sa development team ay parang naglalakad sa ulap. Sa halip na madulas na gloves, may hawak akong mainit na tasa ng kape. Sa halip na ingay ng makina, ang tunog ng keyboard ang bumabagabag sa aking tenga. Formal akong ipinakilala ni Manager Tan sa team. Ito si Miss Tien An, nasasama sa atin simula ngayon. Summa cum laude siya sa National University ng Vietnam at ginagarantiya ko ang kanyang kakayahan. Magtulungan kayo. Kahit nag-aalangan ang team, nang ipakita ko ang aking coding skills, agad silang nagtiwala. Kinilala nila ako bilang isang karampatang kasamahan, hindi foreign worker. Miss Tien An, maaari mo bang tingnan ang code na ito? Nag-error kasi. Wow, Miss Tien An, ang galing mo, na-solve mo iyan.
Ako ay nagtrabaho na parang isda na nakakuha ng tubig. Nang matagumpay kong matapos ang Vietnamese translation project, tumalon ang sales ng kumpanya ng 20%. Tinawag ako ng CEO at binigyan ako ng special bonus. At humingi siya ng tawad sa nakaraan. Miss, Tien An, mukhang bulag ako. Patawarin mo ako sa hindi pagkakilala sa hiyas. Ikaw na ang maging haligi ng aming kumpanya. Lahat ay tila perpekto. Ang aking sahod ay naipon sa bank account bawat buwan at ipinadala ko ang pera sa aming bayan para maibalik ang mga isda na nawala sa aking ama at para makapagsuot ng mainit na damit ang aking ina. Ngunit hindi ako hinayaan ng kapalaran na manatili roon. Pagkatapos ng 2 taon sa Pilipinas, may masamang balita ang dumating mula sa aming bayan. Ang umiiyak na boses ng aking kapatid na si Bao. Ate, hinimatay si nanay, may sakit daw sa puso. Sabi ng doktor, kailangan siyang operahan, pero hindi raw kaya sa Vietnam. Bumagsak ang puso ko. Nanay, ang nanay na nag-alaga lang ng mga anak sa malamig na hangin ng Vietnam habang buhay. Magkano ang kailangan? Magkano ang opera? Mga 3,000 piso raw. Kailangan daw dalhin sa ospital sa Pilipinas. Nanginig ang kamay ko na may hawak na telepono, 300,000 piso. Iyon ang eksaktong halaga na naipon ko sa loob ng 2 taon nang hindi ginagastos. Ang perang iyon ay ang aking pangarap, ang seed money para magtayo ng maliit na venture company sa Vietnam balang araw. Ngunit wala ng oras para mag-isip. Mas mahalaga ang aking ina kaysa sa pangarap. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko. Ayusin mo agad ang schedule ng opera. Agad akong pumunta sa bangko at ipinadala ang lahat ng aking yaman. Nang maging 0 piso ang balanse ng bank account ko, ang relief ang naramdaman ko, kaysa sa kawalan. Mabuti na lang. Mabuti na lang at kumita ako ng pera sa Pilipinas. Kung nanatili ako sa Vietnam, baka hindi ko na naabutan si nanay. Nagtagumpay ang opera. Si nanay ay nagpa-opera sa University Hospital sa Pilipinas at gumaling. Nang mag-video call kami habang nakahiga siya sa hospital bed, umiyak si nanay habang hinahaplos ang aking mukha sa screen. Tien An, salamat. Binigyan mo ako ng buhay. Pero paano ka? Nagastos mo ang lahat ng pinaghirapan mong pera. Ayos lang po, nanay. Kikita ulit ako ng pera. Bata pa naman ako. Ngunit ang tunay na krisis ay dumating pagkatapos noon. Tinawagan ako ng aking ama. Nawala na akong pera dahil sa opera. Tien An. Opo. Sige na, umuwi ka na. Ayos na si nanay. Naghirap ka na. Umuwi ka na at samahan si nanay. Ang laki na ng puwang na iniwan mo. Pinupuri ka ng lahat ng kapitbahay. Anak na matulungin daw. Umuwi ka na at magpahinga. Ang boses ng aking ama ay nagmamakaawa. Nais ko ring umuwi. Ang amoy ni nanay. Ang magaspang na kamay ni tatay. Ngunit kung uuwi ako ngayon, babalik ako sa simula. Kung uuwi ako ng walang dala, baka kailanganin ko ulit magbigay ng suhol at magmakaawa ng trabaho sa tiwaling sistema ng Vietnam. Higit sa lahat, natatakot akong matapos dito ang aking pangarap bilang developer na binuo ko sa Pilipinas. Tay, hindi pa po ako makakauwi. Ano? Bakit hindi ka makakauwi? Kung dahil sa pera, aayusin namin. Hindi po dahil sa pera. Magpapilipino na po ako. Anong magpapapilipino? Anong ibig mong sabihin? Magpapanaturalize po ako. Magpapanaturalize po ako. Kukunin ko po ang pagkamamamayan ng Pilipinas. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Tatalikuran mo ang dugong Vietnamese? Tatalikuran mo ang ating bayan? Hindi ko po tatalikuran. Magtatagumpay po ako sa Pilipinas, mag-aaral ng teknolohiya ng Pilipinas, at tutulungan ko ang Vietnam. Kung hindi po ako magpapapilipino, hindi ko po maiimbitahan si nanay at tatay sa Pilipinas, at hindi ko rin po mapag-aaral ang mga kapatid ko. Huwag kang magpalusot. Sumigaw ang aking ama. Nasisiraan ka na ng ulo dahil sa mga Filipino. Anong silbi ng tagumpay kung tatalikuran mo ang iyong mga ninuno? Hindi iyan mangyayari hanggat buhay pa ako. Ayusin mo ang gamit mo ngayon din at umuwi ka. Kung hindi,
hindi na kita kikilalanin na anak. Tut, naputo lang tawag. Humagulgol ako sa malamig na sahig ng aking apartment. Ang daan na pinili ko para buhayin ang aking ama at ina. Bakit ako naging masamang anak? Bakit hindi nila naintindihan ang aking puso? Ngunit hindi ako sumuko. Ito ang aking buhay. Hindi ko kayang mabuhay sa halip na sa buhay ng aking ama. Pinunasan ko ang aking luha at umupo ulit sa harap ng computer. Ipapakita ko sa kanila. Ang pagiging Filipino ay hindi pagtataksil, kundi ang pinakadakilang pagpipilian para sa aming pamilya. Mula noon, nabuhay ako na parang nasa digmaan. Nagtrabaho ako na parang baliw sa kumpanya sa umaga at nag-aral para sa naturalization exam sa gabi. Kasaysayan ng Pilipinas, kultura, politika, batas, sinasaulo ko ang mga bagay na hindi alam ng mga Filipino. Miss Tin Ann, anong nangyayari sa iyo, may eyebags ka na? Magpahinga ka naman. Nag-alala si Manager Tan, ngunit hindi ako makapagpahinga. Ang naturalization exam ay napakahirap. Mataas ang kompetisyon, at ang proseso ng pagsusuri ay tumatagal ng higit sa 1 taon. Kung bumagsak ako kahit isang beses lang, mawawala ang lahat ng aking pinaghirapan. Tuwing weekend, nagboboluntaryo ako sa community center. Ginagawa ko iyon para makakuha ng social contribution points, ngunit nang makita ko ang mga Vietnamese na juniors doon, naibalik ko ang aking simula. Ate, gusto ko ring maging katulad mo. Paano ako makakahanap ng trabaho sa kumpanya sa Pilipinas? Mag-aral ka ng Filipino at huwag kang mag-alinlangan. Dahil lang sa galing tayo sa mahirap na bansa, hindi ibig sabihin na mahirap din ang ating pangarap. Nang makita ko ang nagniningning na mata ng aking mga juniors, nangako ako, kailangan kong gumawa ng daan. Kung magtatagumpay ako, susunod din sila. Isang araw, nagsimula ang isang malaking project sa kumpanya. Ito ay ang pagtatayo ng smart farm system sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Vietnam. Ang trabaho ay ang paggawa ng automated agricultural system na akma sa klima ng Vietnam, ngunit maraming malalaking kumpanya ang nakikipagkompetensya. Kukunin kaya natin ito? Sabi nila, sasali rin daw ang malalaking korporasyon. Nagbulungan ang mga empleyado. Nag-aalinlangan din ang CEO. Biglang nagtaas ako ng kamay. Sir, hayaan ninyo po akong mag-present. Miss Tien An, opo. Ako po ang pinakamahusay na nakakaalam ng kapaligiran ng Vietnam at ang makakaantig sa puso ng mga opisyal ng Vietnam ay hindi ang magagarang teknolohiya, kundi ang taos-pusong pag-unawa sa kanilang sakit. Nag-isip ang CEO at ipinagkatiwala sa akin ang presentation. Nang araw ng bidding, nakaupo ang mga opisyal ng gobyerno ng Vietnam bilang mga judge. Pagkatapos ng magandang presentation ng malalaking kumpanya, ako na ang sumunod. Nagbigay ako ng greetings sa Vietnamese. Magandang araw po. Ako po si Tien An, anak ng Vietnam at isang prospective citizen ng Pilipinas. Nag-ingay ang loob. Isinara ko ang inihanda kong script at sinimulan ang aking kuwento. Ako po ay ipinanganak na anak ng mangingisda. Lumaki po ako habang nakikita ang mga isda na namamatay tuwing taglamig at ang pagkatuyo ng karagatan tuwing tag-init. Alam ko po kung ano ang inaalala ninyo at kung ano ang kailangan ng karagatan ng Vietnam. Ang smart farm na inaalok ng kumpanya ay hindi lang basta makina. Ito ay isang lifeline para hindi na manginig sa lamig at magutom ang mga bata sa Vietnam. Nang matapos ang aking presentation, isang judge ang nagpunas ng luha. Ang malakas na apela na lumampas sa teknikal na detalye ang umantig sa kanilang puso. Ang resulta ay isang malaking tagumpay. Nakuha ng aming kumpanya ang project na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na tinalo ang malalaking kumpanya. Tien An, ang galing mo. Ikaw ang gumawa niyan. Niyakap ako ng CEO at tumalon. Nag-angat ng hinlalaki si Manager Tan at namula ang kanyang mata. Napakagaling! Sobrang galing mo. Sa party ng araw na iyon, ako ang bida. Lahat ay nag-alok sa akin ng inumin at nagbigay ng papuri. Ngunit ang isang sulok ng aking puso ay nanatiling malamig. Hindi ko maibigay ang masayang balita na ito sa taong gusto kong una kong kausapin, ang aking ama. At sa wakas, papalapit na ang araw ng tadhana. Disyembre 2023.
May registered mail na dumating mula sa Bureau of Immigration. Naturalization Permit Notice. Nang buksan ko ang envelope ng nanginginig, ang 4 na titik na permit ang nakita ko. Nawalan ako ng lakas sa aking mga paa at umupo. 5 taon. 5 taon simula nang tumapak ako sa lupa ng Pilipinas pagkatapos ipagbili ang 100 bangus. Sa wakas, niyakap ako ng Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng naturalization ceremony. Nang pumasok ako sa ceremony hall na nakasuot ng suit, dumating sina Manager Tan at ang aking mga kasamahan na may dalang bulaklak. Congratulations! Ikaw na ang tunay na Filipino. Umakyat ako sa entablado habang binabati ako ng aking mga kasamahan. Tumayo ako sa harap ng bandila at itinaas ang aking kanang kamay. Formal kong isinasagawa ang panata na igalang ang konstitusyon at batas ng Republika ng Pilipinas at gampanan ang aking tungkulin bilang isang mamamayan. Habang binabasa ko ang panata, nabulunan ako at naputol ang aking boses ng paulit-ulit. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng nasyonalidad. Ito ay deklarasyon ng tagumpay na ako mismo ang nagtatag ng aking kapalaran. Nang lumabas ako pagkatapos ng seremonya, malamig ang hangin ng taglamig, ngunit hindi ako nilalamig. Ang langit ay mas matingkad na asul. Sige, umuwi na tayo. Nagbakasyon ako sa kumpanya. At kumuha ako ng tiket papuntang Vietnam. Ngayon, pakiramdam ko, kaya ako nang tumayo sa harap ng aking ama ng may karangalan. Hindi. Gusto kong humingi ng tawad sa aking ama. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako naging masamang anak, kundi naging mas dakilang anak na yakap ang dalawang bansa. Pagdating ko sa Hanoi Airport, sumalubong sa akin ang aking kapatid na si Bao. Ang kapatid ko na hindi ko nakita sa loob ng 5 taon ay lumaki na at naging isang binata. Ate! Niyakap namin ang isa't isa at umiyak ng matagal. Si tatay hindi ba siya dumating? Nasa bahay pa rin si tatay. Mukhang hindi pa rin siya nagbabago ang galit. Kinabahan ako. Hindi pa rin niya ako napapatawad. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Ayos lang. Ako na ang pupunta at hihingi ng tawad. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho ng 5 oras hanggang sa aming kubo. Sa karagatan napapalubog ang araw. Ang puting kubo ay nakatayo ng mag-isa. Ang parehong tanawin noong umalis ako 5 taon na ang nakakaraan. Nakatayo ang aking ama sa harap ng kubo. Ang likod ng aking ama, na nakatingin sa malayo na tila malungkot, ay mas nakayuko na kaysa 5 taon ang nakakaraan, at ang kanyang buhok ay puting-puti na. Tay! Ang aking boses ay nanginginig nang tawagin ko siya. Dahan-dahang lumingon ang aking ama. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na kulubot at sunog sa araw. Nakita niya ako, at nakatayo siya ng matigas. Nang walang sinasabi, nandito na po ako, si Tianan po. Naglakad ako patungo sa aking ama, at lumuhod, at kinuha ko ang isang passport mula sa aking bulsa. Ang Filipino passport na may seal ng Republika. Tay, tinupad ko po ang aking pangako. Bumalik po ako ng matagumpay. Kinuha ko na po ang pagkamamamayan ng Pilipinas. At ako na po ang pangalawa sa pinakamataas sa kumpanya. Ngayon po, kaya ko na kayong bigyan ng komportableng buhay. Tiningnan ng aking ama ang passport at hinampas ito ng kanyang tungkod. Ano itong piraso ng papel, ano ito na kinuha ang aking anak-anak? Walang emosyon na sinabi ng aking ama. Hindi ka ba gutom, kumain na tayo? Sa isang salita ng aking ama, bumuhos ang aking luha. Akala ko, magagalit siya. Akala ko, itataboy niya ako. Pero, kumain na tayo. Pumasok kami sa kubo. Ang amoy ng mainit na fish soup na inihanda ni nanay ay tumama sa aking ilong. Nang makita ako ni nanay, humagulgol siya at niyakap ako. Anak, naghirap ka. Gaano kahirap ang buhay mo? Nanay, namiss ko po kayo. Lahat kami ay umupo sa bilog na mesa. Isang awkward na katahimikan ang bumalot. Tahimik na kumain lamang ang aking ama. Naglakas loob akong kumuha ng regalo mula sa Pilipinas. Tay, ito po ang vitamins. Sabi po, napakagaling daw na gamot sa Pilipinas. Kailangan ninyong kumain nito at manatiling malakas. At ito, kinuha ko ang makapal na envelope at inilagay sa harap ng aking ama. Ito po ang pambili ng isda.
Kaya na po nito bumili ng 200 o 2,000 na bangus kaysa sa 100 na ipinagbili ninyo para sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Hindi man lang tiningnan ng aking ama ang envelope. Inilapag niya ang kutsara at tiningnan ako. Tiyan-an. Opo. Masaya ka ba sa Pilipinas? Opo. Kumita ka ng maraming pera at naging importante. Masaya ka ba dyan? Iyan ang tanong ko. Nag-alinlangan ako sandali at sinagot ko ng may lakas. Opo. Masaya po ako. Kinikilala po nila ang aking pagsisikap at masaya ako tuwing nakikita kong napapakinabangan ng mga tao ang teknolohiyang ginawa ko. Para po akong ipinanganak ulit sa Pilipinas. Tiningnan ako ng aking ama sa mata ng matagal at bumuntong hininga siya ng malalim. Kung gayon, ayos lang. Ha, kung masaya ang anak, anong masasabi pa ng magulang? Pinunasan ng aking ama ang luha. Natalo ako. Walang makakatalo sa katigasan ng ulo mo. Filipino ka man o Vietnamese, kung masaya ka, iyan ang aking anak. Tay, hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Ang magaspang at matigas na kamay na iyon ay mainit. Patawarin mo ako. Ang iyong tangang ama ay nagtangkang putulin ang iyong pakpak. Sinubukan kong pigilan ang anak ko na lumipad sa mas malawak na mundo dahil sa sarili kong kagustuhan. Patawarin mo ako. Hindi po, Tay. Ako po ang humihingi ng tawad. Ako po ang naging masamang anak. Niyakap namin ang isa't isa at humagulgol. Ang pagkakasundo pagkatapos ng 5 taon ay inanod kasama ng luha. Hindi ako itinaboy ng aking ama. Nag-alala lang siya at natakot na baka masaktan ako sa malupit na mundo. Kinabukasan, nagkaroon ng party sa baryo. Nagkatay ang aking ama ng isda at ipinagmalaki ako sa buong kapitbahayan. Magtipon kayo. Ang aking anak ay bumalik mula sa Pilipinas bilang isang doktor. Siya ay nagtatrabaho na kasama ng malaking kumpanya. Ang Pilipinas ang tumanggap sa aking anak. Bumisita rin ang aking mga kaibigan. Nang makita nila ang aking business card, hindi sila makapagsalita. Wow, Tian-an, nagtagumpay ka talaga. Kami, natanggal sa trabaho sa China pagkatapos ng 1 taon. Ang galing mo talaga. Habang nakikita ko ang kanilang tingin ng pagkainggit, naisip ko. Ako ang nanalo. Ako, na nagpili sa mahirap na daan kaysa sa madali, ay nagtagumpay sa huli. Inalok ko sila na magtrabaho sa Vietnam branch ng aming kumpanya, at sila ay umiyak sa pasasalamat. Sa huling gabi ng aking bakasyon, umupo kami ng aking ama sa harap ng kubo at tiningnan ang mga bituin sa kalangitan. Ang hangin mula sa karagatan ay malamig. Tin-an. Opo, ang Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Bakit nila ginawang tao ang isang matigas na ulo na katulad mo? At itinuro ng aking ama ang mga bituin sa kalangitan. Kung ang isang bansa ay yakapin ang anak ng iba na parang sarili nilang anak, maaari mo na iyan paniwalaan. Nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa Pilipinas dahil binuhay kanila at binigyan kanila ng pagkakataong mabuhay ng marangal doon. Ang salita ng aking ama ay mas mahalaga kaysa sa anumang gantimpala na natanggap ko. Kinabukasan sa airport, sinamahan ako ng buong pamilya. Mag-ingat ka, aking anak. Hindi, anak ng Pilipinas. Niyakap ako ng aking ama ng mahigpit. Umalis ka at bayaran mo ang utang na loob sa mga Filipino at huwag mong hiyain ang Vietnam. At kung minsan lang, maalala mo ang iyong ama, tumawag ka. Tay, madalas po akong babalik. Mayaman na po ako, kaya sasakay lang ako ng eroplano at babalik agad. Sumakay ako sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Ang karagatan ng Vietnam ay lumalayo. Ngunit hindi na ako malungkot tulad ng dati. Dahil ngayon, may 2 bayan na ako, Vietnam, na nagbigay ng buhay sa akin, at Pilipinas, na nagpalaki sa akin. Pumikit ako at ngumiti. Salamat, Pilipinas, sa pagtanggap mo sa akin, sa pagtitiwala mo sa akin. Ngayon, ako naman ang maglilingkod sa iyo. Ito ang talaan ng 5 taon ng himala ng dalaga mula sa karagatan, si Tien An, hanggang sa pagiging mamamayan ng Pilipinas. Hindi na ako ang babae mula sa Vietnam. Ako ay isang maringal na swan na lumalangoy sa malawak na lawa na tinatawag na Pilipinas. Mga kaibigan, kumusta ang kuwentong ibinahagi namin ngayon?
Ang kuwento ng himala ng isang mahirap na dalaga mula sa karagatan ng Vietnam na sumakay sa balikat ng higante na tinatawag na Pilipinas. At sa wakas ay binago ang kanyang kapalaran. Hindi ito nobela o pelikula. Ito ay isang tunay na katotohanan na nabubuhay sa ating tabi ngayon. Maraming nagtatanong, ano ba talaga ang kapangyarihan ng Pilipinas? Bakit ang maliit na islang bansa na ito ay nakakaakit ng mga talento sa mundo at ginagawang katotohanan ang mga pangarap na tila imposible? Hindi ba ang kuwento ni Tien An ang pinakakumpletong sagot sa tanong na iyon? Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lamang nasa magagarang gusali o mabilis na internet. Ito ay nasa katarungan na nagbibigay ng tamang pagpapahalaga sa kakayahan at pawis kahit sa mga foreigner na walang yaman o koneksyon. At ang init na nag-aabot ng mainit na kamay at nagtatanong kung kumain ka na ba. Iyan ang tunay na kapangyarihan na nagpapadakila sa Pilipinas. Tayo ay nagsimula ng walang anuman sa gitna ng digmaan, 70 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon tayo ng panahon na kailangan nating mabuhay sa tulong ng ibang bansa at lunukin ang kalungkutan. Ngunit hindi sumuko ang ating mga lolo at lola. Hindi bumagsak ang ating mga magulang. Naghigpit sila ng sinturon, nagpuyat, at binuo ang bansang ito gamit ang kanilang dugo at pawis. At ngayon, nakita natin. Ang pawis na inilabas natin ay hindi na sayang. Ngayon, ang Pilipinas ay lumampas na sa pagiging bansang tumatanggap ng tulong at naging bansang nagbibigay ng tulong at naging bansang pangarap na handang ipaglaban ng isang tao ang kanyang buhay. Ang katotohanang pinili ng dalaga mula sa Vietnam ang Pilipinas kaysa Russia at China. Wala na bang mas nakakaantig sa puso kaysa rito? Magmalaki kayo. Kayo ay mamamayan ng bansang iyon. Ang lupa na inyong iningatan ay naging parola ng pag-asa para sa iba, at ang maliit na kabutihan na inyong ginawa ay naging himala na nagpabago sa buhay ng isang tao. Sinabi ni Tien An. Para akong ipinanganak ulit sa Pilipinas. Ang nagbigay ng panibagong buhay sa kanya ay hindi ang malaking kumpanya, kundi ang manager sa convenience store na nagbigay ng pandesal, ang student sa library na nagbigay ng upuan, at kayo, na pumalo sa likod ng isang tao na naghihirap sa ibang bansa. Tumingin kayo sa langit ngayong gabi. Ang mga bituin ay nagniningning din sa karagatan ng Vietnam. Kahit magkahiwalay ang katawan, tayo ay nagkakaisa sa ilalim ng pangalan ng Pilipinas. Iukit natin ng malalim sa ating puso ang maringal na himala na ating ginawa at naway makatulog tayo ng mapayapa at masaya ngayong gabi. Ang lamig ay tumitindi. Ito ay panahon na ang hangin sa umaga at gabi ay tumutusok hanggang sa buto. Kumusta ang kalusugan ng ating mga nakatatanda? Kahit madali tayong manghina sa panahong ito, iunat natin ang ating balikat at maglakad ng may karangalan. Kayo ay mga nabubuhay na alamat na gumawa ng dakilang kasaysayan ng Pilipinas. Mag-ingat sa madulas na daan at uminom ng mainit na tsaa upang mapainit ang inyong katawan. Ang inyong kalusugan at kaligayahan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Kung naantig ang inyong puso ng kuwento ngayon at kung ipinagmamalaki ninyo ang ating Pilipinas, ang inyong maliit na atensyon ay gagawa ng mas dakilang Pilipinas. Magkikita tayong muli sa susunod na kuwento na puno ng damdamin at ikagugulat ng buong mundo. Salamat po. Ang Pilipinas na ikinagulat ng mundo ay magpapatuloy sa susunod na video. Salamat po.